Okay, mga kababayang kapwa ko Pilipino, kumusta? Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, whatever. Oh, may mama. Ngayon, ano po pag-usapan natin? Ako gusto ko pag-usapan natin itong yung national budget natin, napirmahan na po kahapon ni President Bongbong. Ngayon, dyan ba sa pagpipirma ng budget, kailangan present yung mga matataas na government officials, say, yung mga cabinet members, mga senators, at kung sino-sino pang mga matataas na opisyales para to be witnesses, para maging testigo doon sa pagpirma, pagsasang-ayon ng Pangulo, doon sa magiging budget. My God, magkano yung budget natin? 5 trillion plus! Wow, gaano karaming pera yun? At saka yung iniisip ko, yung 5 trillion pesos. Ibig sabihin, galing ba talaga yun sa taxes, sa income natin? Maingay yung kapitbahay ko. Hindi ko kasi sinasara yung pinto kasi may inaabangan akong bisitang darating kaya ako nagmamadali. Ngayon, kasi in the previous years, mga previous administrations, they used to borrow from the World Bank or IMF para lang gawing ipandagdag sa magiging budget. Imagine, magiging budget mo para gastos, panggastos pala. Uutangin? Mali yun, di ba? Dapat yung gagastusin mo galing sa income mo, hindi yung utang. Nangyari po yan sa mga nakaraang administrasyon. Kaya ako nagtatanong sa ngayon kung ito bang 5 trillion plus na budget, galing ba talaga yan? Galing lang ba sa mga taxes natin? Sa mga taxes ng mamamayan, mga negosyo? Ibig sabihin, national income. At kung galing yan sa national income, naubos kaya? Hindi naman siguro, no? May natitira pa kaya? Sana nalalaman natin yun, ano? Na halimbawa, ang gusto ko pang sabihin, sa loob ng isang taon, yung income ng bansa natin sa loob ng isang taon, halimbawang 7 trillion pesos. Ngayon, kung ang national budget, yung budget ng gobyerno is 5 trillion, ibig sabihin, may natitira pang 2 trillion. Kumbaga, savings yun. Diba? Pero sa mga nakaraang kasi, administrasyon, even during the time of Apulacay, umuutang, pero sa pagkakaalam ko, yung mga inutang noon ni Pangulong Marcos, hindi yun para sa national budget, kundi mga malalaking proyekto. Para sa malalaking proyekto, big ticket projects. So ngayon, itong taon na to, itong pinirmahang budget for the year 2024, iniisip ko yung 5 trillion plus, galing lang ba talaga ito sa buwis natin? Or mayroon kaya itong foreign financing? Or kung talagang galing lang ito sa income ng bansa, hindi naman siguro naubos, siguro may natitira. Kasi kahit sa pamilya, 'di ba, yung income ng family, hindi naman dapat sanang uubusin na kakainin, gagastusin. Kailangan mayroong savings for alam niyo na, emergency savings. Ngayon, sa usapin ng bansa natin, hindi natin alam or
ikinikwento ba sa atin ng, ini-inform ba ang public? Kasi parang wala akong alam na halimbawa for the year 2023, magkano ba yung total na kinita ng bansa? Siyempre, paano ko computin yun? From the taxes and the remittances of the OFWs. Hindi ko lang kasi alam kung paano yun kinocompute eh. Kasi paano ko computein yung ang bobo ko, no? Bobo sa math. Paano i-add kung yung taxes lang, madali. Kasi meron tayong madaling makita yung total. Pero hindi lang naman yun ang hindi lang naman buwis ang pinanggagalingan ng income natin. Ako, may programa kasi. May Christmas party yata dyan sa barangay. Oh. Naririnig nyo? Pambansang awit. May Christmas party yung barangay. Ngayon, ituloy ko. Huwag na tayong makikanta sa pambansang awit kasi may darating akong bisita eh. So now, actually, yung naisingit ko lang itong tungkol sa, minsan kasi nagtataka ako, nag-iisip ako kung magkano ba talaga ang income ng bansa natin sa loob ng isang taon or in a particular year. Halimbawa, yung year 2023 as compared to other years. Meron naman siguro parang or hindi lang natin hindi ko lang siguro inaalam kayo mga kababayan, alam nyo ba? Kasi ang ibig ko sabihin, parang hindi ko naman siya naririnig sa mga balita sa radyo or sa TV na ang kinita ng Pilipinas sa nakaraang taon ay ganito. Tapos ang budget natin, ang panggastos ng government, national budget, ito. Ibig sabihin may savings na ganito. At yung savings nga na yun po ang pupwede na pang-invest. Diba? Teka, isara ko ang pinto. Maingay yung Christmas party. Ngayon, yun nga pong ang ibig ko sabihin, yung income ng bansa natin sa loob ng isang taon, halimbawa 7 trillion. Kung ginastos ng government as the national government budget is 5 trillion, di meron tayong excess na 2 trillion, and then dapat yun ang savings ng bansa. At yung savings na yon, saan ba yun nakalagay? Sa central bank, di ba? Or ini-invest ba yon sa local or international businesses? Ngayon, kung mayroon pala tayong excess na pang-invest, di ba dapat ang mag-invest na lang dito sa loob, sa sariling bansa natin, mag-finance ang government ng iba-ibang klaseng negosyo. Mga simpleng negosyo, pero halimbawa, garments, halimbawa. Kaysa naman nag-aangkat tayo ng mga damit sa ibang bansa, bakit hindi tayo gumawa ng sarili nating damit? Government factory, para lang sa ganon, maraming trabaho. Kaysa naman i-invest pa natin sa ibang lugar. Ang daming pwedeng maging negosyo agricultural na lang. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na mega agribusiness na hanggang sa ngayon, parang hindi pa natin nakikita.
yung gagawing talagang business, yung agriculture. Now, halos matatapos na itong vlog ko. Hindi ko pa nababanggit yung gusto kong banggitin. Na ang talagang content ko po dito sa video na to ay yung hindi pagsipot or hindi pag-attend ng dalawang matataas na opisyal during the signing of the budget, of the national budget. Isang pinakamataas, yung Vice President, and at the same time, Cabinet Secretary din, Cabinet Member. 'Di ba? Isang napakataas na opisyal na dapat present doon sa napaka-importanteng event na yon, signing of the national budget. At yun ding si Senator Amy Marcos, wala din. Nag-uusap sila. Hoy friend, huwag tayo nga-attend. Sige, asar tayo sa kanila. Maintindihan natin yung alam natin yung rason kung bakit hindi nag-attend si Sara Duterte. Kasi nga, masama ang loob. Di kaya, anong rason para hindi ka attend sa budget signing? Masama ang loob dahil natanggal ng tuluyan yung confidential fund. Pwedeng yun, di ba? Si Amy Marcos, ano naman ang rason niya para hindi siya umattend? Unang-una, kapatid niya yung Pangulo. Pangalawa, isa siyang senadora. Dapat nandun siya. Ano ang mahalagang dahilan para hindi sila umattend? O talagang nagre-rebelde lang itong dalawa? Ngayon, sa part ni VP Sara, wala tayong maisip na ibang rason kundi yung sama ng loob sa pagkakatanggal ng kanyang confidential fund. Pero naman, mga kababayan, ikaw ay isang halal na opisyal, pangalawang pangulo, isang cabinet secretary, tapos porque hindi inapruban yung hinihingi mong budget na hindi naman nga talaga dapat na magkaroon ka, hindi ka na-attend at nagpapakita ka ng, my goodness, anong ibig sabihin nito? Tampururot? Tampo-tampo? Very unprofessional po para sa akin, ha? Unprofessional. Pinipersonal ang issue. Pinipersonal. Actually, pangatlo na to eh. Ang unang hindi siya nagpakita nung bumiyahe ang presidente papuntang Japan na usually naghahatid sa yung pre-departure ceremony. Hindi siya, dati-dati man hindi siya absent yan eh. Ngayon lang absent. Tapos, ganun din, sa pagbalik nung Pangulo, hindi rin nagsalubong. Hindi sumalubong. So, dalawa. Pangatlo na itong hindi pag-attend sa signing. Tapos, di ba, in-endorse sa kanya yung pamamahala sa government dahil being the Vice President. Pero wala siya sa Manila, nandun siya sa Davao. Ano yun, remote control? Ngayon, sa ginagawa pong ito ni Sara Duterte, ano lumalabas yung karakter niya? Unprofessional. Namemersonal po. Porque hindi napagbigyan ng hinihingi na hindi naman nga talaga dapat. Hindi magpapakita sa mga importanteng okasyon. Well, siguro sa sobrang galit na
hindi niya siguro kayang kahit papaano ay magdiplomasya o magpakita ng kahit mag-plastic man lang, hindi na siguro kaya. Talagang siguro mangot. Pero mga kababayan, ano ito? Gusto mong maging pangulo ng bansa tapos ganito yung ipapakita mong ugali sa mga tao? Sorry. Nangangati na naman ang lalamunan. Tinatamaan yata ng ventilador. Diba? Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo? Anong klaseng attitude ito? Itong behavior na to? Itong pag-uugali na ito? Vice Presidente? Secretary ng Department of Education, tapos ganito ang inaasal? Ewan na. Pero sa mga sa mga DDS, sa mga Duterte supporters, okay ito. Okay na galaw. Ay, ewan sa inyo. Mga kababayan, basta ako, para sa akin, hindi po magandang pangitain yan. Hindi yan maganda. Ibig ba sabihin, pag siya na ang Pangulo, lahat na gustuhin niya, mangyayari at mangyayari lang kahit walang mayroon mga nag-disapprove. Anong klase yun? Diktador? Diba? Pagiging diktador yung ganun. O ngayon, mga kababayan, gusto nyo pa ba na yung mga, siyempre alam ko yung mga sumusubaybay sa akin ng mga pro-government, pro-Marcos, alam na natin ang sagot. Pero yung, minsan kasi may mga nakakalusot dyan na mga taga-kabilang parlor, ang dami-daming sinasabi tungkol sa akin. Kung ano, yan ba? Kung may DDS dyan, yan ba ang klase ng leader na gusto ninyo? Pinipersonal ang mga bagay-bagay? Oh, come on. Anyway, mga kababayan, baka nandyan na yung hinintay ko, kaya putulin ko na po ito. Iwan ko na po sa inyo ang opinion ninyo kung ano ang masasabi ninyo dito sa inaasal ni Sara Duterte. Ano po? Maraming salamat sa panonood at see you in my next vlog. Peace.